ang sala, ang tanging tanda at pinagkikilanlan sa pagka-Muslim ng isang tao. Kaya kapag nawala ang sala, nawawala ang pananampalataya ng isang Muslim. Hindi ito nakasalalay sa mga ibang saligan ng Islam. Dahil tulad halimbawa ng az-zakat, ito ay inuobliga para sa mga taong may kakayahan. At kapag ang tao ay walang kakayahan, walang kayamanan, hindi mo makikita sa kanya ang pagkakawanggawa. Gayon din naman sa as-siyam, pag-aayuno. Hindi nakikita ng pang-araw-araw sa tao dahil ito ay isang beses lang dumarating sa buhay ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan. Gayon din naman ang Hajj. Minsanan lang sa tanang buhay ng isang Muslim. Kung siya ay may sapat na kakayahan, nagugulin sa pagsasagawa ng Hajj. Kaya ang tanging sala lamang ang pinagkikilanlan upang ang tao ay masasabing Muslim. Kaya kapag ang isang Muslim ay tinalikuran ang sala, para na rin niyang tinalikuran ang kanyang pagka-Muslim. Batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Wa man tarakaha faqad kafar." Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim. Nang ibig sabihin ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kasunduan na namamagitan sa amin, ibig sabihin sa aming mga Muslim at sa kanila ng mga hindi Muslim, ay ang sala. Sino mga tumalikod nito at hindi isinagawa, tunay na kanyang tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Nang ibig sabihin, mawawala ang pananampalataya ng isang Muslim kapag hindi niya isinabuhay, hindi niya itinaguyod ang sala. Dahil ito lamang ang siyang pinagkikilala sa isang Muslim dahil pang-araw-araw na tungkulin at bukod pa sa pang-araw-araw, 5 beses na isinasagawa sa isang araw, kaya hindi na itatago ang pagiging Muslim sa pagdarasal ng isang tao. Kaya nga naman matutungayan natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Muddathir, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Surat Al-Muddathir. Kapag ka ang mga taong papasok sa paraiso ay makakapasok na, at ang mga tao sa impyerno ay makakapasok na rin, sila sa isa't isa ay tatanungin ng mga tao sa paraiso, ang mga taong papasok ng impyerno, sasabihin nila, "Ano ba ang dahilan ng pagkapasok nyo sa impyerno?" Sila ay magsasabi, "Kami ay hindi nagsasala." Ang ibig sabihin, walang pag-alinlangan na kapag ka ang isang tao ay tuwirang tinalikuran ang pagsasagawa ng 5 beses na sala, siya ay walang pag-alinlangan na papasok ng impyerno, waliyadu billah. Ang tanong, ang mga taong hindi nagsasala, ang sila lamang bang papasok sa impyerno? Sagutin natin ito sa pamagitan ng isang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Ma'un. Sinabi ng Allah, "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Nang ibig sabihin ito, kasawian, kaawa-awa, yaong mga taong nagsasala, nagdarasal. Bakit? Sapagkat sila sa kanilang pagdarasal ay walang pagpapahalaga.
Hindi lahat ng taong nagsasagawa ng sala o pagdarasal ay makaliligtas sa impyerno. Mayroon din sa kanilang papasok sa impyerno. Waliyadu billah. Ito yung mga taong sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabanata na ito. Yaong mga taong hindi nagpapahalaga sa sala. Sa paanong paraan? Ang paraan ng pagsasala nila ay hindi nila ito isinasagawa sa tamang oras. Bagkus kung ano ang gusto nilang oras na pagsasagawa nito, isinasagawa nila. Oo nga, sila ay nagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw, pero hindi na sa tamang oras. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang mga talata, Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nang ibig sabihin, ang sala ay may takdang oras para sa mga mananampalataya. Kaya, ang taong hindi pinapahalagaan ang oras ng sala ay ito'y malaking babala rin na sila ay makakapasok ng impyerno. Tulad halimbawa, pinapag-abot ang 2 sala. Isinasagawa ang dhuhr, halimbawa, sa oras ng asar, pinapagsama. O di kaya, ang maghrib at saka ang isya, pinapagsama. Isinasagawa ang maghrib sa oras ng isya. Gayon din naman na, halimbawa, sa madaling araw, yung salatul fajr, isinasagawa ito na wala na sa oras, sumikat ng araw. Kaya sa ganitong paraan ng pagsasala ng isang tao, ay ito ang siyang maghatid sa kanya sa pagpasok niya sa impyerno. Dahil siya'y gumagawa ng panibagong katuruan. Ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan isagawa ang sala sa madaling araw, fajr, at ang duhur isagawa sa tanghaling tapat, at ang asar ay isagawa sa hapon, at ang maghrib ay isagawa sa takip silim, paglubog ng araw, at ang isya ay para sa panggabing sala na may takdang oras. Kaya, kinakailangan nating isaalang-alang ang mga oras ng sala upang hindi tayo mapabilang sa mga taong nagsasala nga pero papasok naman sila sa impyerno. At gayon din sa mga kapatid na walang pakundangang tinatalikuran ang pagsasagawa ng sala. Dahil sa iniisip nila, sila ay Muslim, meron silang certificate, o di kaya sila ay mga anak ng mga Muslim, ang kanyang mga magulang ay mga Muslim, ang kanyang mga ninuno ay mga Muslim, hindi nakasalalay sa angkan, hindi nakasalalay sa dugo, hindi nakasalalay sa papel o anumang katibayan. Ang katibayan ng tao sa kanyang pagiging Muslim ay ang kanyang gawa, ang pagdarasal niya ng 5 beses sa isang araw sa tamang oras nito.